Hello, Life Giver Church. Come on, let's all stand up. We believe that the Spirit of the Lord is here. Amen? Mga mahina. We believe that the Spirit of the Lord is here. Amen? And today we will declare that where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Amen? Sabi mo nga ng malakas, freedom! Hallelujah! Come on, let's sing this song. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is peace, there is love, there is joy. Come on, church, let's sing. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is peace, there is love, there is joy. It is for freedom you set us free. Amen. It is for freedom you set us free. Say I'm free. I'm free, free, free. Yes, I'm free, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is peace, there is love, there is joy. Sing it is for freedom. It is for freedom you set us free. It is for freedom you set us free. Come on, we declare I'm free. I'm free. I'm free. Set free. I'm free. One more time. Oh Lord, I'm free. Oh Lord, I'm free. Oh, we will walk. We will walk in your freedom, walk in your liberty. We will walk in your freedom, walk in your liberty. And we will dance, and we will dance in your freedom, dance in your liberty. We will dance in your freedom, dance in your liberty. But we will declare this with our hearts. Where the Spirit of the Lord is, There is freedom. one more time. Where the Spirit of the Lord is, There is freedom. where the Spirit of the Lord is. There is freedom. Hallelujah. Where the Spirit of the Lord is. There is freedom. It is for freedom you set us free. It is for freedom you set us free. Say, I'm free. I'm free. Sing to the Lord. Lord, I'm free. Oh, Lord, I'm free.
heart. Tonight the way defeats the dark. Let the flame of love burn higher. This is a church. This is a church on fire. Let fire burn. Let fire burn in every heart. Tonight the way defeats the dark. Let the flame of love burn high. Come on, church. This is a church. This is a church on fire. Let's praise the Lord. Hallelujah. Malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, God. Oh God, you are welcome in this place. Holy Spirit, this is a church on fire. Sa kabila ng lamig sa labas, Panginoon, kami po ay sasamba sa iyo. Sa espiritu at katotohanan. And today, oh God, why not you just touch us once again, Lord? Encounter us today, God. This is not a normal, a regular Sunday service. But Lord, every Sunday, our heart's desire is to encounter you. Our heart's desire, God, is to be filled by the Spirit, not because of the teaching, but because we love you, God, and because you promised that your Spirit will be upon us. So today, God, we want to avail that promise. Hallelujah. Come on, church. Just close your eyes if you feel safe. Hallelujah. And the Holy Spirit's gonna touch us. He's gonna touch us. He's gonna touch us. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we need your grace and mercy. We need to pray like never before. We need the power of your Holy Spirit to open heaven's door. Can we sing it one more time? Lord, we need your grace and mercy. We need to pray like never before. We need the power of your Holy Spirit To open heaven's door. Spirit, touch your church. Stir the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon. Let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. Sing, Lord, we humbly come. Lord, we humbly come before you. We don't deserve of you what we have, but we yearn to see your glory. Restore this dying land. Sing it to the Lord. Spirit, touch your church. Stir the hearts of men. Revive us, Lord.
your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall. Come on, make this your prayer. Spirit, touch your church. Spirit, touch your church. Yes, God. Stir the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon. Let your rain, let your rain fall upon. Let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. Holy Spirit, oh, you rain down in us. Oh God, we receive your Holy Spirit. Oh, we worship you, Lord. Hallelujah. Oh, church, worship the Holy Spirit right now. Oh, Holy Spirit, we welcome you in our hearts. We exalt you, Lord. Holy Spirit, move today. Hallelujah. Come on, let's just enjoy the presence of the Holy Spirit. Sing a new song unto Him. Holy Spirit, rain down. Rain down, oh Comforter and friend. How we need your touch again. Holy Spirit, rain down, rain down. Let your power fall, let your voice be heard. Come and change our hearts as we stand on your word. Holy Spirit, rain down. One church, there's one family.
God wants us to pray for our youth. The Lord is calling us to pray for this generation. He wants us to contend in prayer na kung meron kang kapatid, meron kang anak, meron kang relative na ngayon ay nabibilang sa kabataan. I want you right now to close your eyes and pray. Close your eyes and pray. Pag-pray mo yung mga mahal mo sa buhay. Ang nais ng Lord, i-content natin sila sa panalangin. Hallelujah. Let us come into the altar of the presence of the Lord in prayer. Hallelujah, Lord. Lumuluhod kami sa iyo sa panalangin. We come into the altar of your presence, Lord God. Lord God, we give you the glory, the honor, and praise. We humble ourselves before you, Lord. We come before your throne with confidence through the precious blood of our Lord Jesus Christ. Lord, we lift up our youth. Tinataas namin ang aming mga kabataan sa generation na to. Lord, ang generation na tinawag mo, pinili mo at minahal mo. Though, Lord, the world is filled with darkness and confusion and moral compromise, but Lord, it is your light that will shine in darkness. Ang liwanag mo ang siyang magbibigay ng liwanag, Panginoon, sa kadiliman ng mundong ito. Hallelujah! Lord, we have mercy, Panginoon, sa mga kabataan. Tinataas namin sila. Right now, Panginoon, this world is filled with demonic spirits in the mighty name of Jesus. Punong-puno ng galit. Punong-puno ng perversion. Ramahan na ira ka marala. Hallelujah, Lord. Tinataas namin sila sa'yo. Yung mga confusion, mga gender issues in the mighty name of Jesus. We break that spirit in Jesus' name. Lord, stretch your mighty hands, Panginoon, over your youth. Break every chain of sin. Break every chain of addiction. Every chain, Lord God, of pornography. Suicidal thoughts in Jesus' name. Lord, lahat ng mga deception, lies in the spirit in Jesus' name, Lord God. That spirit of fear, that spirit of depression and anxiety. Lord, break every chain of the evil one. We bind that spirit in the mighty name of Jesus. Lord, position them. Position them, Panginoon. Hallelujah, Lord. Panginoon, tinataas namin ang mga kabataan na to sa iyo. Ang puso movement na ngayon pinoposition mo, Lord God. Lord, ang church ng Life Giver to stand on the gap for this youth, Lord God. Panginoon, tinataas namin sila yun. Lord, lahat ng mga campuses, bibigyan mo, Panginoon, ng mga panibagong pananampalataya. Ang mga kabataan, Lord God, na pinoposition mo to receive your word, the gospel of truth. Luluhod ang mga kabataan sa panalangin. Mananampalataya sa iyo, Panginoon. Bibigyan mo ng panabagong spirito, ang spirito ng katotohanan na siyang mabubuhay sa mga kabataang ito, Panginoon. I pray, Lord God, that you will raise up youth like Timothy, Panginoon. They will faithfully believe and they will faithfully declare the goodness of your word, Panginoon. And I pray, Heavenly Father, Holy Spirit, fill them with your presence. Ignite them, Lord God, with your mighty power, Lord God. Lord, meron ko lang binabaliktad. May nire-reverse ka na sa mga kabataan. May inaayos ka na sa
Panginoon. Lord, meron ka nang binabago sa mindset. Meron ka nang inaayos sa mga puso, Lord God. At ang mga kabataang ito ay makakarinig ng iyong salita. Makakareceive sila, Panginoon, ng panibagong pananampalataya. Maniniwala sila, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos ng pagbabago. Ikaw ang Diyos ng buhay, Panginoon. At ang mga kabataang ito, Lord God, ay ipuposisyon mo. There will be raising up pastors. They will raising up evangelists. They will be raising up, Lord God, ang mga apostles na itatayo mo sa mga kabataang ito, Panginoon. Naniniwala kami na Ikaw ang Diyos na magbibigay ng panibagong buhay sa mga kabataang ito, Lord God. We declare all of these things as we silence the enemy. Lord God, we silence the attack of the evil one. And we declare that your goodness, that your mercy, and your love shall follow all the days of their life. Lord God, in the mighty name of Jesus, we declare all of these things in Jesus' powerful name. Amen and amen. Hallelujah. Church, let's worship the Lord again. Let's sing, no eye has seen, no eye has seen, no ear has heard, no mind can know what God has in store. Open up heaven, open it wide over your church and over our lives. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, we give back all the praises, all the honor, all the adoration, oh God. You are a God who hears us. You are the God who sees us, Lord. And so we know you, Holy Spirit, move. You are moving and you are changing us from the inside out, oh God. Come on, hallelujah. Let's praise the Lord. Let's praise the Lord. Oh God, sinasamba ka namin. Ikaw po ang matanghal. Be enthroned in this place. Be enthroned in our city. Be enthroned in our country, our nation. Hallelujah. This is our worship, O Lord. In Jesus' mighty name. Everybody say, Amen and amen. Hallelujah. Good morning, church. I am Teacher Carmina. And I am Teacher Nicole, and we are from the Life for Kids Ministry. May kasabihan po kami sa Kids Church, the greatest miracles don't always happen on the stage. Sometimes, they happen in the heart of a child. At totoo po iyon. Every Sunday, may mga batang pumapasok na tahimik, takot, o hindi pa kilala si Jesus. Pero paglipas ng isang linggo, sila na ang unang nagtataas ng kamay para mag-pray. Sila na ang nagsasabing, Teacher, gusto ko pong mag-serve kay Jesus. At minsan, sila pa ang naglilid ng prayer sa bahay. Doon namin nakita, kapag naabot mo ang puso ng isang bata, hindi lang isang buhay ang nababago, isang buong henerasyon ang pwedeng mabago. Alam niyo po, hindi naman malalaking classroom ang nagpapalago sa ating kids church. Hindi din po magandang pintura, hindi bagong gamit. Ang nagpapalago po sa ating kids church ay ang faithfulness ni God. At bawat batang tumatawa, sumasamba, at natututong magmahal kay Jesus, paalala po iyon na worth it po ang lahat.
Dahil naniniwala po kami, we are not just filling classrooms. We are filling hearts with the love of Jesus. At baka ngayon ang batang nagko-color sa kids' church, siya palang magiging next pastor, missionary, teacher, leader, or magiging nanay at tatay na magpapalaki ng pamilyang nagmamahal kay Jesus. Hindi natin alam kung sino ang susunod na gagamitin po ni Lord. Kaya wag po tayong tumingin sa edad nila, tumingin po tayo sa kung ano po yung purpose nila. Church, ngayon, may panibago na namang story na gustong isulat si Lord. By His grace, ang 5th floor natin ang magiging bagong tahanan ng ating kids' church. At habang tinitignan namin ng space na yon ngayon, hindi lang po kami nakakakita ng semento. Nakakakita kami ng mga batang sasamba, mga batang maliligtas, mga batang tatawag kay Jesus bilang Panginoon ng kanilang buhay. Kaya gusto naming iwan sa inyo ang isang thought. Buildings don't change lives, but lives are changed inside places built for God's glory. At baka ang ipupundar mo ngayon, hindi lang kisame, hindi lang pader, hindi lang pera, kundi ang future ng isang bata. Maybe hindi ka magiging teacher, pero through your generosity, magiging bahagi ka ng bawat batang makakakilala kay Jesus sa place na iyon. So today, we simply want to invite you, help us build a place where children can meet Jesus. Because when we build for the next generation, we build something that will outlive us. So for your pledges, you may visit our finance office and surrender your coin bank from last year's High Five for 2025 campaign at the 2nd floor booth. I am Teacher Carmina. I am Teacher Nicole. We are here to shape the next generation. Church, let's give. Parang hindi maganda ang umaga nating lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Yes, good morning. Pakisabi sa katabi mo, I'm happy nandito ka. Diba? Si Inday dumalaw, diba? Inday ka lang. In God tayo ngayong umaga. Sige, tatayo po tayong lahat. We're gonna greet one another. Let's say good morning. I'm happy you're here. Kahit umulan kanina. Sige po, hindi ko na po kayo papaupuin. Let's also take this opportunity to pray. Father, we just want to thank you for this morning. We thank you for blessing us with rain, for allowing us to go here this morning, Lord, para kami ay sumamba, para kami ay magpabago, Panginoon, para kami ay ma-encourage, ma-rebuke, Lord, this morning. Father, I pray, Father, that you open our hearts and minds, Lord God, to see the beauty of your word ngayong umaga, Lord. Lord, it may be simple, but Father, Lord, nothing is too simple with your word. Lord, bawat salita mo na nasa Biblia is something that can transform us, that can lead us, Panginoon, into Christ-likeness. And so, Father, we just want to thank you. We just want to give back all the praises and the honor to you. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Sige, makakaupo na po tayong lahat. Ayan, ako po ay blessed na blessed kanina, mga, oras ba? Parang mga 6. Sabi ko, nako, bumubuhos na naman ang ulan. Nagpaparamdam na naman si Inday. No, siguro baka mga 2 rows lang ang mauupuan sa church. Pero palakpakan naman natin ang mga katabi nyo. No, mga hindi nagpatinag sa ulan. And July na talaga, no? Sabi ko nga, last week nung pumasok yung July, sabi ko, 6 months na lang, tapos na naman yung 2026. And what are we gonna do sa susunod na 6 na buwan bago magtapos ang taon na to? And last month, nagpasukan na yung mga estudyante. Sino po yung may mga anak, estudyante na nagpasukan last month? Kakaunti lang, this month. No, yung iba last month, yung iba this month, nagsipasukan ang mga estudyante. And tuwing dumarating ang panahon ng pasukan,
lagi yan ang mga estudyante na stress. So ano ba kinaka-stress ng mga estudyante? Ayan na naman, madami na namang assignment. Magulang din na stress, no? So ang dami na namang assignment, ang dami na namang PT. Naalala ko nung estudyante ako, ang pinaka-kinaka-stress ko, ayaw na ayaw kong gumugrupo. Kasi pag nag-grouping, laging mayroon sa grouping na na yung free rider, sabi niya, magko-contribute talaga ako ng pera, tapos sa huli, ikaw lahat ang gagawa, no? Ayaw naman. Sino mga ayaw nun? Ako ayoko yun eh. Ako lang daw kasi lahat kayo free rider. Ayun. No, so anyway, hindi lang students, no? Pati parents na sa stress. Ang isa sa mga kinaka-stress ng magulang, yung mga nagpe-prepare ng baon, anong ipapabaon ko? Di ba? Mahirap po sa mga aral, di ba? Anong ipapabaon ko? Stress yan. Ako ito, talagang iinis ako sa mga anak ko eh. Halimbawa, no, Wednesday, 10 p.m., biglang maialimpungatan, sasabihin sa akin, Ma, kailangan ko pala bukas ng illustration board. So, nai-stress talaga. Kayo ba nai-stress? Kasi kung anak, alas 10 na saan tayo paghahanap ng illustration board? So stress. And isa pa na kinaka-stress ko po bilang magulang and siguro sa atin lahat, yung darating siya galing school, tapos maghuhubad ng sapatos. Paghubad ng sapatos, eto makikita mo. Pakita nga natin. Yan. Yan, nakaka-stress yan. Hindi lang yan, di ba? Pati yung mga collar ng polo, tapos yung mga ballpen na nandito sinasabi, to, sorry for the term, kumalat na yung ink. Di natin alam anong gagawin natin. Ngayon, struggle. Anong klaseng struggle pag nakita mo yan? Struggle is real. Pero what kind of struggle? Struggle para paputiin. Diba? Anong gagawin ko para pumuti uli itong medyas na to? So tatanungin ko ang mga expert, yung mga nakapagpag-graduate na, ano po ang ginagawa pag ganyang karumi ang medyas? Sige nga po. Ang dami. Napakaraming nakapagpag-graduate. Ano po? Sige, isa-isa lang. Dito po sa side na to. Itapon na mayaman. Pagkatapon niya mga medyas na yan, bumili tayo ng bago. Yes po. Saan? Sa chlorine. Sa chlorine ba? Huwag tayong magsabi ng brand. Baka mamaya, hindi mo tayo binabayaran ng Zonrox. Ibabad sa Zonrox. Ano pa? Brasin, di ba? Yung iba, ito pinakamatindi. Ibang grupo na to, tayo nasa laylayan, ito itatapon, bibili ng bago. So lagi yan, no, pag ganyan ang medyas, kung ano-ano ang naiisip natin. Bibili ng Zonrox, sabi, wag tayong mag-surf, bumili tayo ng Tide. Yan ang may kaya niyan, di ba? Ano pa? Babrasin, kung ano-anong gagawin natin para luminis. Ang dami niyo pong sinabi na brands at gagawin, pero may isa akong naririnig na sinasabi nyo kanina. Sabi nyo kanina, ibabad. No, ibabad mo. Bakit? Ano bang nagagawa ng babad sa ganyang karuming medyas? Natatanggal, babad lang, natanggal na yung dumi, no? Galing. Pero actually, ang pagbababad, ang ginagawa niyan, di ba yung ganyang karuming medyas, binabad mo. Sige, pakita natin yung picture. Pag binabad mo, unang mangyayari, papasok yung tubig. No, magpe-penetrate yung tubig doon sa medyas. Tapos, pagka-penetrate yung tubig, palalambutin niya yung dumi or palalambutin niya yung stain. Pag lumambot na, so kung ano mang brand ang gusto nyong gamitin, Zonrox, Tide, Ariel, kung ano man, yung detergent or yung bleach, magte-take effect na. Gagana na siya. Parang sa commercial, di ba, may maliliit na tao na winiwasak yung mga stain. So, wawasakin na nun. And then the next day, usually overnight, di ba? Di ba, may nagbababad ba ng 2 seconds? Wala, di ba? Bilang mga magulang, hubarin mo na yan ngayon na kasi bukas lalaban ko yan. Kasi i-overnight mo na babad. Para kinabukasan, pag binabad mo, hindi ka na todo effort kakakusot. Di ba? Kasi naibabad mo na. Kung medyas lang ang may mancha, madali. Kasi may detergent, may Zonrox, may pera, pwedeng itapon at bumili. Madali lang ang medyas. Pero paano po kung hindi lang medyas ang mancha, ang may mancha? Paano kung ikaw? No, paano kung hindi lang medyas ang mancha, may mancha, paano kung tayo? Asan po ang mga leaders, ang life group leaders, pastors, coaches? Asan po? Can I see a raise of your hands? Dami ngayong umaga. Hindi ba minsan, now this time I'm talking to the leaders, to the pastors and coaches, di po ba minsan meron tayong mga tinutulungang tao, tas ilang taon na,
parang may mantsa silang matigas na hindi nawawala. Wow, lakas umimin. No, na parang, ang tagal mo nang dinidisciple, di ba? Meron pa ring mindset. Lahat ng mindset, binitbit na. Victim mindset, kawawa na mindset, no, mahirap lang akong mindset, hindi ako pinapansit na mindset, no, magli-leave na ako sa group na to na mindset. Ang daming mindset na hanggang ngayon, dala-dala pa rin nila. Ang daling ma-insecure, ang daling matakot, ang daling umalis. No, Coach Evelyn, ang dami mong hugot. No, tuwang-tuwa yung mga leader. Ate Dayan, totoo yan. Ang dami-daming mantsa, ang tagal-tagal na. Sinusubukan kong laban, hindi natatanggal. Pero now, I'm going to talk to the members. Pero hindi lang naman members ang ganun, di ba? Yung mga leaders din natin may ganun. Ayun na, di ba? O, tama. Naku, hindi ko sasabihin kung sino yung nagsabi nung kilala ko leader mo. No, kasi pati mga leaders, let's admit it. Lahat tayo may mantsa, walang magmamalinis. Lahat tayo, kahit gano'n na tayo katagal sa simbahan, meron pa rin tayong mga mantsang nanuot, nanikit, o nanahan na sa atin na kahit anong kuskos, kahit minsan anong pagalit, hindi pa rin natatanggal. Ngayon, tinanong ko kayo, dun sa struggle ng medyas, anong gagawin natin para matanggal ang mga nanuot, nanikit, nanahan na mantsa? Babad. And that is the title of my message this morning. Babad. Pakisabi nga po, babad. Babad. Ang babad po, literally, hindi ko naman na kailangang explain kasi alam po natin, babad means, to soak. No? Yung talagang ibabad. Wala akong maisip na ibang salita. Talagang hahayaan mo na ma-overpower siya ng tubig. No? Yung iilalim mo siya, isusok mo, i-immerse mo, ilulublob mo sa tubig. Kaya lang ang babad, hindi po to usapin na, ang effectivity ng babad, hindi siya nakadepende sa brand ng sabon. Hindi siya nakadepende sa klase ng tubig, kung mineral, nawasa o deposo. Nakadepende ang babad saan? Effectivity ng babad. Nakadepende siya sa duration. Sa tagal. Kung gaano mo siya katagal, ibababad. Diba? Parang mga barbecue, nagutom ako bigla, no? Parang barbecue. Pag binabad mo lang ng 10 seconds, 30 seconds, hindi manunuot yung mantsa. Ay, yung mantsa, yung lasa. Ano ba yun? Di ba, nakikinig ba kayo? Si Coach Evelyn lang nakikinig, siya lang tumawa. No, hindi manunuot yung lasa ng toyo, ng bawang, ng kung ano-ano pa. Kasi hindi mo binabad ng matagal. So I want to establish that, na ang pagbababad, gumagana lang, nagiging effective lang, depende sa tagal ng pagkakalagay mo. Amen po ba? So, babad simply means, nagtatagal ka doon, yung medyas, yung barbecue, kung ano man, no? Nagtatagal doon, nananatili siyang lubog. Kasi pwede siyang matagal pero nasa ibabaw lang. Pero nagtatagal pero nakalubog, tapos hinahayaan mo, kung ano man yung pinagbababaran mo, hinahayaan mong manuot, pumasok, hanggang sa baguhin, linisin yung medyas, hanggang sa maging malasa yung lasa ng manok, yung baboy, and sa atin, hanggang sa mabago tayo as a person. This morning, I believe po the Holy Spirit wants to invite us into something deeper. It's basic, but it's something deeper. This month po, ang series po natin is Spirit-Filled Series. And last week, we learned po from Pastora Roma na merong isang mama by the name of Stephen, and we learned how he lived a spirit-filled life. Pero ngayon po, ang aaralin natin ay papaano ba? Papaano maging spirit-filled? How to live a spirit-filled life? And our text will be coming from the book of Ephesians. So kung meron po kayong mga Bible, open it to the book of Ephesians. And I just want to give a quick background po sa Ephesians, sa book of Ephesians. Ephesians, grupo ng tao. Na taga saan? Na taga Ephesus. Ang Ephesus po ay isang napakayamang lugar. No, napakayamang syudad. Para siyang pinagsama sa amang Dubai, Tokyo, Singapore, New York, no, BGC, Makati. Para siyang pinagsama-samang ganon na lahat ng tao gusto dun pumunta. Gusto mo mag-build ng career, dun ka. Gusto mo mag-business, dun ka pumunta. Gusto mo magpakayaman, dun ka sa Ephesus.
Kasi sobrang yaman at progresibo ng Ephesus. And pag pumunta ka doon, isa sa pinupuntahan sa Ephesus, nandoon kasi yung isa sa mga 7 wonders of the ancient world. Ito yung Temple of Artemis. If you can show them the Temple of Artemis. Yan. Isa siya sa mga 7 wonders of the world na matatagpuan sa Ephesus. So imagine, bakit ang yaman ng Ephesus? Lahat ng tao nagpupuntahan doon, turista, mga businessmen, because aside from this, ang paniniwala ng mga taga-Ephesus is this: si Artemis ay ang kanilang patron, city patron, no? Tama ba? Patron yan. City patron si Artemis. Let's show the picture lang. Yan, yung Temple of Artemis. City patron nila si Artemis. And si Artemis is a god or goddess na nagbibigay sa kanila ng protection. Nagbibigay sa kanila ng fertility, yung mga hindi magkaanak. Si Artemis din ang nagbibigay sa kanila ng progressiveness, ng success. So kaya lahat doon nagpupuntahan kay Artemis. Kaya lang, kahit sobrang progresibo ng Ephesus, ang daming paganistic rituals, like the next picture. So makakakita ka dyan, pag binasa natin yung Ephesians, ang daming binabasag ni Paul. Bakit? Kasi sa Ephesus, nag-iinuman, matinding inuman, nagsasayawan, matinding sayawan, araw-araw. Laging ganon. Ang taas ng level ng paganism. So try to imagine, if you will visit Ephesus, kung pupunta ka doon, yan ang makikita mo everyday. Tsak yan, kakainin ka ng kultura nila. Diba merong ano ba yan? Yung one day in Thailand. Ano ba yung mga nag-trend? Alam niyo ba yun? 1 week in Thailand. Tapos, hindi alam nung mga feeling ko yung mga 1 p.m. ang makaka-relate. Sino mga nakaka-relate? No? Alam nyo ba yon? Oh, yan. Alam na. Yung mga tito hindi nagtataas. Alam na, hindi nila alam. Pero may ganung nag-trend, di ba? 1 day, tapos natatransform siya. 2 days, 1 month, 1 year in Thailand, nag-iba na siya. So na-imagine ko ngayon, parang Ephesus. 1 day in Ephesus, ikaw pa rin yun. 1 month in Ephesus, medyo pumaparty-party ka na. No, 1 year in Ephesus, kapareho mo sila, nakaupo ka na doon. Ganon katindi ang influence ng paganism sa Ephesus. And kaya nga, nung sumulat si Paul, kahit nakakulong siya sa mga taga-Ephesians, Ephesians 1-3, sabi niya doon sa Ephesians, i-check nyo ha, magbasa tayo ng Bible. Sabi sa Ephesians 1-3, mga taga-Ephesus, mga Ephesians, pinapaalala ni Paul kung sino sila in Christ. Hindi kayo yan. Eto kayo. You are this. This is your identity in Christ. Chapters 1-3. Pagpasok ng chapters 4, 5, and 6, tinuruan naman sila ni Paul, ni-remind sila ng Paul, if this is your identity in Christ, then ito ang dapat ginagawa ninyo. Ngayon, our text for this morning will be coming from Ephesians 5. Chapter 5, isa to sa mga pinaka-importanting command na binigay ni Paul sa mga taga-Ephes at sa mga taga-Ephesus. Na eto, kasi ganyan ang ritual, ang kultura nyo. Now, this is something that you really have to remember. Ephesians 5:18-21. Can we all read it? Sabay-sabay po tayo. Do not hymns and songs from the Spirit. The name of our Lord Jesus Christ. You know, number 1 ko po, how to live a spirit-filled life. Number 1, huwag ka lang sumausaw. Pakisabi nga po, huwag ka lang sumausaw. In verse 18, the first verse po sa binasa natin, sabi po doon, do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Let's study the verse. Anong ibig sabihin ni Paul? Parang Ate Dayan, anong connect doon sa wag kang uminom, wag kang maglaseng, sa wag kang sumausaw lang? No, patikim-tikim lang. No, pwede. Pero let's study. If I'm going to translate this directly, paki-translate nga po sa Tagalog, yung verse 18. Tagalugin natin, without you looking at your Bible. Pagbasa natin, anong basa natin? Wag magpakalasing sa alak. Kasi pwede yun makapagdala sa'yo sa kapahamakan. Yun lang.
Very easy to understand. Direct. However, recently nag-post si Bishop na wag natin i-take, everything in the Bible, wag natin i-take as it is. Kailangan aralin natin. Kasi si Paul, hindi naman niya yan sinulat para sa mga taga-life giver ng July 13, 2026. Sinulat yan ni Paul para sa mga taga-Ephesus nung time nila. So ano ibig sabihin ni Paul nung sinabi niya na do not get drunk on wine which leads to debauchery? The original context po nito, hindi talaga wag kayong magpakalasing. Even if umiinom sila. Ang paniniwala po ng mga taga-Ephesus, kaya sila umiinom, they believe na yung ecstasy, yung nafe-feel mo kapag lasing ka, hindi ko alam yung feeling. Si King parang alam na alam niya yung feeling na gano'n. Noon, no? Sino po yung naranasan na nila malasing? It's okay, there's no condemnation. This is a safe place. Hallelujah. Naranasan yun. Ano yung feeling pag nalalasing? Educate me. Di ba parang, hindi ko alam parang sinasabi kasi, may ecstasy na parang, sarap ng, I don't know, hindi ako makarelate, nalulungkot ako for myself. Di ba, lakas tama or hindi mo na siguro alam yung ginagawa mo, wala ka sa sarili, you lose control of yourself, di ba? So, lagi ko napapanood yan, hindi ko alam kasi hindi ko na maalala kasi lasing nga ako noon Ang paniniwala ng mga taga-Ephesus, if they're drunk, they lose control of themselves. They feel this, what they call spiritual highness. At kapag every time naha-high sila, ang paniniwala nila, they get closer to their gods, small g. Yung pagiging high is equated to, dahil nawawalan ako ng control sa sarili ko, yung gods, they take over me. Naintindihan po ninyo, kaya pala sila naglalasing, kaya pa sila nag-engage sa ecstatic dancing is because they believe that when they lose control of themselves, their gods take over themselves for a brief moment. Kaya nga the next day, maglalasing sila uli kasi doon na naman daw nila mafe-feel yung Diyos nila. Kaya sabi ni Paul sa Ephesians 5:18, do not get drunk on wine. Bakit? Kasi that will lead to debauchery, to kapahamakan, to recklessness. And you know, church, meron din mga wine sa buhay natin that gives temporary spiritual high. Ang daming wine. You know, nung bata ako, tama naman na you lose control of yourselves and there are other things that controls you in the world. That is correct din naman. That is also the context of this verse. Na pwedeng yung wine, yung alak, makalimot ka, magbibisyo ka para malibang ka. Pero lagi na nating naririnig yan at wala na sa sistema natin yan. Amen? Naku, yun, ikaw lang. Wala na sistema natin, yung ganyan, dapat. Pero tayo po, as Christians, I want you to see this differently, on a different lens. Kasi lagi na lang ang atake, wag tayo magbibisyo, wag natin hayaan yung trabaho natin mag-control sa atin. That's okay, tama din naman po yun. Pero today, ibahin po natin yung lente. Kasi meron pong isang klase ng wine na iniinom natin that brings brief, panandaliang spiritual high. I'll give you an example. Yung 6 months, hindi ka nagbabasa ng Bible. Pero bigla ka nagka-problema, nagbasa ka bigla. Brief spiritual high. Are you getting me? Eto pa po. Nagkaroon ka ng emergency. 1 year ka nang hindi nagpe-pray. Dahil may emergency, bigla ka napaluhod. Nag-pray. Brief spiritual high. Yung Sunday, pupunta ka sa church, mag-worship ka, umiiyak ka pa. With matching iyak, with matching, goosebumps. Ano ba sa Tagalog yun? Kilabot, with matching kilabot. Tapos Monday to Saturday, back to normal ka. Brief spiritual high. You know, church, don't get me wrong. Huwag niyo po akong i-take doon lang na, mali pala yun. There's nothing wrong with that. However, lahat po yun, panandalian lang. Lahat po yun, ang tawag ko po doon, sausaw. Sumasawsaw ka lang. Na para maranasan ko lang, dahil may problema, sige, mag-worship ako ngayon kasi may problema, ma-feel ko naman si Lord. Pero bukas, wala nang problema, okay na ako ulit, normal na, wala na uli si Lord sa picture.
Nagigets niyo po, ang hilig po nating sumausaw lang. Di ba saglit lang maranasan ko si Lord, wala na bukas makakalimutan ko na siya. No, pasensya na po, hindi masyado maganda yung salitang sausaw. Kaya lang, we are in the context of babad. Na I want you to picture na magkaiba yung sasausaw ka lang in the Lord kesa dun sa bababad ka in the Lord. Kaya point number 1, bago ka maging spirit-filled, huwag ka lang sumausaw. Hindi ko sinabing bawal sumausaw. No, we need that. We need conferences. We need Sunday service. We need life groups. We need all of those. Pero let me tell you this, kung yun lang ang basehan ng spirit-full, yung pagiging spirit-filled mo, I tell you, sorry, bukas wala yun kasi sumausaw ka lang. Kaya no to sausaw. Pansinin nyo, kanina tinanong ko, di ba may mga mantsa pa ba tayo? Sabi natin, oo, leaders and members alike. Kasi wala pong Kristiyanong tumatagal sa pagsausaw. Lahat ng mahilig sa sausaw, hindi yan tumatagal. Hindi nababago completely. Kasi pag sumausaw ka, a small part of you, pwedeng nababasa. Pag sinausaw mo ang itim na damit sa Zone Rocks, pag saglit, kakapit yung kulay mag-iiba. Pero yun lang ang mababago. Yung 90% itim pa din kasi sumausaw ka lang. Diba, ang dami po nating conferences, life retreats, ano pa, yung mga youth no, na nag-camp, sabi now or never. Diba, iiyak, may luha, may uhog, may goosebumps, lahat. Now or never, I'll commit. After 1 week, never mo na siyang nakita. Bakit? Kasi sumausaw lang. Sumausaw lang sila. Di ba brief, spiritual high, parang yung mga taga-Ephesus, maglalasing lang para maranasan lang nila yung brief, saglit na spiritual high. Hindi po sustainable ang pagsawsaw. Hindi po niyan ikaw patatagalin. Alam mo ang problema sa atin? No, wag na tayo magtaas ng kamay. Ang dami po sa ating na-addict sa spiritual high. Na nanghihina ako, kailangan ko ng isa pang conference. Wala pong mali doon na parang feeling ko dry ako, kailangan kong kailangan kong maka-attend ng Sunday service. There's nothing wrong with that. Pero lahat po yun sausaw. I hope you're getting me. Sausaw lang po yun. Yes, it can start. Pwede kang ma-ignite. Pero sausaw will not, ang pangit nung term, I'm so sorry. No, yung sausaw, it will not sustain you. Diba, akala natin ang sagot sa spiritual dryness, sausaw, hindi. Ang sagot sa spiritual dryness, kailangan bumabad ka. Yung dryness, pag sumausaw ka lang, bilang ka lang ilang segundo, matutuyo uli yun. Kasi sumausaw ka lang. Kaya paano tayo magiging spirit-filled? Number 1, huwag ka lang sumausaw. Gusto ko po matandaan po natin, hindi po tayo binabago ng mga ina-attendan natin na events. Sisimulan lang nun. Parang i-ignite niya lang yung fire. Even this Sunday service, i-ignite niya lang, paparealize niya lang sa'yo. Pero alam niyo kung ano yung nakakabago, paulit-ulit kong sinasabi, babad. Point number 2. Number 1, huwag ka lang sumausaw. Number 2, kailangan mong magbabad. Number 2, magbabad ka. Sabi dun sa verse 8, do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, sa ibang verse, but be filled with the Spirit. So ngayon, gusto ko po ulit i-translate natin. Direct translation. Be filled with the Spirit. Ano po ang translation sa atin niya? Pag binasa natin. Magpapuspos ka ng banal na espiritu or magpapuno ka sa banal na espiritu. Tama naman po yun. That's correct. Pero we want, ang Life Giver Church po, we want to train all of us not to just look at it the way we see it right now. So ano ba ang context ulit ni Paul nung sinabi niya na instead, be filled with the Spirit? Tuwan-tuwa po ako sa Bible. No? Every time we study it, pag nakikita natin yung original word in Greek or in Hebrew, no, hindi po yun pinipreach ng ating mga preachers, pastors, para lang maglapag na, tinan mo may Greek word ako. Na, inaral ko, may Hebrew. No.
Ang Greek words, ang Hebrew words, ang original words and meanings ng mga words sa Bible, nakaka-amaze. Kasi doon mo mas maiintindihan na, hindi lang pala yun yung meaning niya. You know, yung be filled, dito po, be filled, na salita, in Greek is pleruste. Last week, narinig ko si Pastora Roma, ang ginamit niya, yung sa fill, pleres. Today, be filled, pleruste. Natuwa ako kasi nung tiningnan ko in Greek, ang galing pala nung be filled. Kasi po, 3 meaning na nag-vault in sa isang salita. Na hindi lang pala siya simple na magpapuspos ka sa banal na espiritu. Yung pleruste, it means, number 1, 3 salita, 3 klase. Una, present tense. So, hindi lang siya be filled, it also means continuous. Keep on being filled. Diba? Kasi pag tinranslate lang natin na be filled, magpapuspos ka. Parang inutusan ka lang, di ba? Magpapuspos ka sa banal na espiritu. Pero hindi. Yung pleruste, meaning present continuous action. Magpapuspos. Keep on being filled. Number 2, it's also passive. It teaches us na yung magpupuspos sa'yo ay hindi ikaw. Ang magpupuspos sa'yo ay hindi trabaho mo. Ang magpupuspos sa'yo ay hindi barkada mo. Ang magpupuspos sa'yo, ikaw ay recipient lang. Ang magpupuspos sa'yo is the Holy Spirit. Nagigets niyo po ba? So, pag sinabing be filled, pleruste, tuloy-tuloy, and then hindi sa'yo galing, si Holy Spirit ang nagbibigay sa'yo doon, and then panghuli, it's an imperative, it's a command. So, keep on being filled. So, kung ibabasahin natin, itatranslate ko ng tama sa English, yung be filled, hindi lang siya simpleng be filled. Ang tamang translation niya is, keep on being filled by the Holy Spirit. Kailangan tuloy-tuloy siya. Tapos kailangan ginagawa mo siya. Pero kailangan naiintindihan mo rin na hindi galing sa iyo yung pagpupuno. Hindi galing sa labas ang pagpupuno. Galing sa Espiritu Santo. And nung naiintindihan ko to, binalikan ko yung point 1. Huwag ka lang sumausaw. Bakit? Dito sabi, keep on being filled. Tuloy-tuloy. Kaya pala hindi pwede yung sumasawsaw lang tayo. Kailangan tuloy siya. Diba? Ang dami po sa atin. Sino po naka 2 times na life retreat? 2, 3, 4, 5. Ang dami. 5 times? 2 times. No, there's nothing wrong with that. Conferences. Ilang conferences na natin? Di mo na mabilang, di ba? Ang dami. Ilang Sunday service na ang natin sa tanang buhay natin? Dami. Life groups, ang dami din, napakarami. Ilang beses na tayo umiyak? Dami rin. Ilang beses na tayong kinilabutan ng inig. Ang dami, lumuhod. Talaga ilang beses, napakarami po. Nakakalungkot kasi tayo lahat umaamin na hindi pa rin ako nababago. Yung iniyak ko 10 years ago, yun pa rin yung iniiyak ko ngayon. Yung nilabas ko 5 years ago, parang hindi pa rin pala masyado lumabas. Nandito pa rin. Kasi, no, I'm sorry to tell all of us, kasama po ako, kasi sumausaw lang pala tayo. Hindi tayo bumabad. Kasi ang pagsawsaw, panandalian lang ang effect. Pagbabad, yan po ang pangmatagalan. Kaya nga church, no, sabi mo sa katabi mo, huwag ka lang sumausaw. Magbabad ka. Magbababad. So sana po today, nagka-change po tayong in our mindset. Na hindi tayo magiging spiritual high chasers. Nahanapin lang natin, kailan ba yung next conference? Kailan ba yung next life retreat? Kasi dyan ako lalakas. Sis, bro, hindi ka dyan lalakas. Sasawsaw ka lang dun. Mai-ignite ka lang dun. Huwag mong antayin yung next year kung kailan yung magsiseek first, bago ka mag-fast, bago ka mag-pray. Gawin mo na ngayon, bumabad ka na ngayon. Naiintindihan niyo po ba? Hindi weekly ang presensya ng Panginoon. Hindi siya yearly. Daily siya dapat. Kanina naalala niyo yung medyas? Sabi ko, walang medyas na ganun karumi na binababad ng 2 segundo, maputi na.
Kailangan ibabad mo. Kailangan iwanan mo. Kailangan overnight, kung pwede, mas matagal. Mas matinding mantsa, mas matinding pagbababad. Ganon din po sa atin. Kung sa tingin mo matindi talaga yung mantsa na dala-dala mo hanggang ngayon, well, magpababad tayo mas matagal. No, listen to this. Hindi po tayo binabago ng sinasawsawan natin. Binabago tayo ng binababaran natin. Hindi ka babaguhin ng isang life retreat. Babaguhin ka dung presensyang binababaran mo. So how to live a spirit-filled life? Number 1, huwag ka lang sumausaw. Number 2, kailangan magbabad ka. Bakit? Kasi number 3, anong mangyayari? Doon ka mag-uumapaw. No, pag ano yon, yung hindi ka lang sumasawsaw, and then nagbababad ka, doon ka pa lang talaga aapaw. Di ba kapag ang isang bagay binabad mo, tas tinanggal mo siya nang hindi mo pinapalipitan, yung kumbawa tuwalya, no, binabad ko ang tagal. Pag inangat ko yon, ano nangyayari doon sa tuwalya? Mabigat, tapos bukod pa sa mabigat, tumutuloy yung tubig, di ba? Tapos pag piniga ko, may lalabas na maraming tubig at sabon at kung ano-ano pa. Pag piniga ko yung tuwalya, galing dun sa tubig na pinagbabaran, may lalabas bang toyo? Wala. Pag yung tuwalya, tinanggal ko dun sa pinagbabaran niya, may lalabas bang suka? Wala. Anong lalabas? Dumi, hindi. Ang lalabas, tubig, ang lalabas kung ano yung pinagbabaran niya. Kung saan siya nakababad. Ngayon, problema sa atin, pag ang buhay, pinipiga tayo, ano lumalabas sa atin? Diba? Reklamo, diba? Puto kutsinta. Ano pa lumalabas sa atin? Kung ano-ano. Diba lahat? Bakit? Kasi, kaya yun ang lumalabas sa atin kasi yun ang pinagbabaran mo. Kasi doon ka nagsuswimming. Number 3, sabi ko, di ba, mag-uumapaw ka. Mag-uumapaw ka. If you are spirit-filled, ano ang aapaw sa iyo? Balik po tayo dun sa verse. Verses 19 to 20, sabi po doon, speaking to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit. Sing and make music from your heart to the Lord, always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. You know, ang galing po ni Paul. Kasi yung kanina, sabi niya, do not get drunk on wine. Alam ko na ganyan ang mga taga-Ephesus. Pues, eto ang dapat hindi nyo gawin. If you want to be spirit-filled, wag kang masatisfy sa mga brief spiritual highs. Do not get drunk on wine because that will lead to debauchery. Instead, tas nagbigay si Paul kung ano gagawin. Be filled with the Spirit. Tapos, ang ginawa ni Paul, sinabi niya, eto mangyayari. So, anong mangyayari? Natuwa ako kasi si Paul, after niya sabihin yung instead be filled with the Spirit, wala naman siyang sinabi na pag na-fill ka ng Spirit, nako, miracles will happen in your life. In this verse wala siyang sinabi na breakthroughs will happen in your life. Pagbasa ko, ang simple lang. So pinakita niya lang that this is the picture of a spirit-filled life, of a person that is full of the Spirit. Pinakita ni Paul kung ano aapaw sa'yo. Ano raw aapaw sa'yo? Number 1, there will be changes in your conversation. Sabi doon, speaking to one another in psalms, hymns, and songs from the Spirit. Diba? Imagine, parang kausap mo si Kenneth, habang nagsasalita parang kumakanta. No, hindi lang po ganun yun. No, when you read this, tayo, right now, when you listen to people na hindi spirit-filled, ano laman ang bibig? Chismis, pamimintas, paninira, reklamo, kung ano-ano ang lumalabas sa bibig. But, if you are spirit-filled, pag nagbababad ka, pag piniga ka, pag bumukas yung bibig mo, ano lalabas sa'yo? Instead of chismis, encouragement. Instead of pamimintas or criticism, worship. Instead of reklamo, building up. No, instead of paninira, you will build up the person. Why? Because you are filled with the Spirit. So kaya ba natin tingnan yung mga bibig natin? Di ba may mantsa pa ba yung mga bibig natin? If there is, sagot dyan, babad. Babad mo yung bibig mo, baka may mantsa pa na kailangang linisin ng banal na Espiritu. Ano pa? There will also be changes in your worship. Verse 19b, sing and make music from your heart to the Lord.
Simple lang, in every season in your life, you start to worship God. May preaching si Bishop no na kapag nahihirapan ka, huwag ka na mag-isip ng paraan, just worship. Puka, worship God. Not only in this season na nangangailangan ka, pero also in your victory, you worship the Lord in all seasons of your life. Papasadahan ko lang to kasi next week po, meron po tayong magaling na preacher na i-discuss niya po in full length kung ano ang kayang gawin ng being spirit-filled sa buhay mo. Kaya abangan niyo po yun, huwag kayong mag-absent next Sunday. Letter C, ano pang mangyayari? Changes in your attitude. May mababago sa attitude mo. Ano? Sabi doon, always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. You know what kind of attitude yung mapupunta sa'yo? An attitude of gratitude. Hindi ka na magre-reklamo. Bakit? Kasi hindi. I'm grateful for everything na nangyayari sa buhay ko. Hindi ka magmamayabang kasi nagiging successful ka. Hindi, I'm grateful kasi si Lord ang nagdala niyan sa akin. Spirit-filled. No, pag spirit-filled tayo, you speak differently. Pag spirit-filled ka, you worship differently. Pag spirit-filled ka, you think differently. Kaya tayo, ang daling spatan yung hindi spirit-filled. Yun lang. Pakinggan mo lang paano magsalita, masaspatan mo na sino hindi spirit-filled. No, spatan mo lang kung nag-worship ba to o nagre-reklamo to kapag dumadating sa matinding pagsubok. Masaspatan mo agad sino ang spirit-filled. No, kala ko noon, ang lalim ng pagiging spirit-filled na, spirit-filled, yan yung mga nagsispeaking in tongues, yan yung nag-healing, yan yung nagpa-perform ng miracles. Darating po tayo doon. Hindi ko sinasabing hindi tayo darating. Darating tayo doon, pero the first step is, kailangan may transformation muna sa atin. May binago muna sa atin. Kailangan napapansin yung pagbabago sa atin. Kaya sabi ko, kung meron pa ring mantsa sa pagsasalita, sa pag-iisip, sa actions natin, 3 things. Huwag ka lang sumausaw. Magbabad ka. Pangatlo, para mag-umapaw ka. May kukwento po ako 2 to 3 weeks ago. Nakwento ko po ito sa kami as leaders. Pero I want to share po sa church. 2 to 3 weeks ago, tinest ako ni Lord dito na, Dayan, pag pinigaba kita, anong lalabas sa'yo? So piniga ako ni Lord 2 to 3 weeks ago. So, ang nangyari po, si King paalis. So, ang naiwan sa bahay, ako lang, tsaka yung 2 kong anak. So, papunta kami, wala na naman si King doon. Inaasar po ako nitong mga taga dito. Sabi, tuwing nagpipreach si Dayan, parang single lang si Dayan. Sabi, may asawa po ako ha. So, paalis lang siya, magtatrabaho. Ulirang ama. No? So, tatrabaho siya. So, naiwan kami mag-iina. So, papunta kami sa training ng anak ko. So, ako, nasa likod si Kian tsaka si Dara. So, nagda-drive kami. Maya-maya may tumunog. Tak, tak, tak. Tinawagan ko agad si King. Sabi ko, Dad, may tumunog sa sasakyan. Sabi ko, ano yun? Sabi niya, wala, pabayaan mo lang yan, wala lang yan, diretso ka lang. So, andar ako ulit, andar. Maya-maya, biglang nawala yung aircon. Tawag na naman ako kay King. Sabi ko, Dad, nawala yung aircon, namatay. Sabi niya, i-on-off mo lang, babalik uli yan. So, in-on-off ko, maandar pa rin kami, walang nangyari. Maya-maya, sabi ni Kian, yung anak ko, ma, umuusok na yung harap. Tumawag na ako kay King. Hay ko, Dad, umuusok na. Ako po, sa mga nakakakilala sa akin, ma-panic ako. Tapos wala akong alam. Ako po ay sasakay lang sa sasakyan. No? Sasakay lang ako. Hindi ko alam magpalit ng gulong. Wala akong alam doon. So umuusok na. Tinawagan ko na naman si King. Sabi ko, Dad, umuusok na. So sabi sa akin ni King, tingnan mo nga yung temperature. So sabi niya, i-video mo. Pagkakipakita ko sa kanya, yung temperature nandun na malapit na sa H. Nasa pula na. So yun pala, first time ko po naka-experience, hallelujah, pinaranas ni Lord. Ganun pala yung feeling na nag-overheat na sasakyan. So ngayon, dali-dali kami, tumabi kami sa may gasolinahan. Pagtabi namin sa gasolinahan, pagbukas, sobrang init na nung ang tawag doon. Ha? Oo, kung ano man yun, di ba? Kasi wala ko alam, pagbigyan nyo na po ako. So, ang init na. So, sabi ko, anong gagawin ko? Sabi ni King, paalis na siya. Hindi ko na siya makokontak. Sabi niya, tawagan mo si Papa mo. No, ako po talaga sabi ko, Lord, ever since dinideclare ko, Papa's girl ako. Papa ko, every time may kailangan ako to the rescue.
Pumupunta lagi yung papa ko, tago ako sa papa ko, Pa, yung sasakyan ko, ganito, nandito ka. Parang alam mo, awang-awa ako sa sarili ko. Parang ang laki-laking issue. Ay ko pa, nandito kami mga bata, ganito yung nangyari sa sasakyan. Sabi ng papa ko, coding ako, hindi ako makakapunta. Diba? Nawasak yung aking pagkatao. Kala ko labo ko ni Papa. Sabi niya, ganito na lang gawin mo. So, in-instruction na lang ako. Ganito gawin mo, buhusan mo, ganyan. So, una kami ni Kian lang. So, si Kian, binubuhusan, naghahakot ng tubig, buhos. Maya-maya bumaba si Dara. Panik na ako, hindi ko alam gagawin ko. Pero nanonood lang ako kay Kian. Si Kian lang yung gumagawa, papanik lang ako. Maya-maya bumaba si Dara. Sabi ni Dara pagbaba, Ma, I already prayed. Alam mo, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Alam mo yung parang, hay ko, Lord, sabi ko yung time na pinipiga na ako, itong moment na to, ano lumabas sa akin? Lumabas sa akin panic, lumabas sa akin worry, lumabas sa akin, tatakbuhan ko yung mga alam kong tutulungan ako. Yung asawa ko, paalis pala, hindi nakatulong, no? Yung papa ko, akala ko to the rescue, hindi naman nakatulong. Kaya akala natin, tayo, wag niyo i-condemn yung asawa ko, tinutulungan ako niyan. I just want you to understand na hindi natin pwedeng paglagakan ng buhay natin, iasa lahat sa mga tao, sa mga bagay na nasa mundo. Why? Because they will fail you. No, ako confident ako, pupuntahan ako ng papa ko. Hindi ako confident sa asawa ko, naiiwan yung trabaho. Confident ako doon na pupuntahan ako ni Papa, hindi ako pinuntahan. Nasira ako, pero alam niyo anong gumising sa akin nung bumaba si Dara? Sabi niya, Ma, I already prayed. No, tumahimik ako that time. Nawala yung panic ko. Wala yung panic ko. Tapos nabuhusan, lumamig na yung radiator. Pagsakay namin sa kotse, that's the beauty of babad. Pagsakay namin sa kotse, na-realize ko na, Lord, sumasaw-saw lang pala ako. I want you all to understand na hindi po lahat ng tumatayo dito, hindi lahat ng akala nating leaders, pastors, pag piniga versus ang lalabas. I tell you, may lalabas pa rin naman siya. We have to be honest. Ayoko pong mag-project sa inyo na pag piniga, wow, holy naman si Dayan, very Christian. No. Ang lumabas sa akin, panic, worry. Pero ang maganda, kapag babad ka, pag biglang nagbigay si Holy Spirit na, di ba nakasama mo ko? Biglang magkakaroon ka ng shift sa character mo. No, ginamit ni Lord si Dara, sabi ni Dara, Ma, I already prayed. Paglabas ni Dara, sabi ko, sige, sakay kami sa kotse. Sabi sa akin, iandar nyo na yung kotse. Sabi ko, pero sa isip ko, baka mamaya mas mahirap, mamatayan ako sa Marcos Highway. Paano kami? Hindi nga ako pupuntahan ni Papa, wala si King. Pero pagsakay ko sa kotse, sabi ko, anak, this is what we're gonna do. Andyan yung anak ko si Kian. Anak, aandar natin yung kotse, hindi natin alam kung anong mangyayari, kung ihinto ba tayo nito o ano. Walang magre-rescue sa atin, mga anak. Tayo-tayo lang sa finals pala. Joke lang po. So ngayon sabi ko, anak, ganito gagawin natin. Mag-worship tayo. Ko, anak, let's worship. Alam mo, maandar kami, kanta kami ng kanta. Hindi ko na maalala ano yung kinanta namin. Worship kami. Ay ko, konti-konti lang yung apak ko, baka uminit. Tatakot ako eh. Ay ko, Lord, makarating lang ako, maka-U-turn. Lord, kahit makapasok lang ako doon sa gate nung Vermont. Ay ko, happy na ako, doon ako matirik. Pero andar kami, worship kami ng worship, walang tigil. Hanggang sa makarating kami sa bahay namin. Hallelujah. Church, that is what babad can do to you. Yung sausaw, isasalba ka lang niya, ilang oras lang, believe me. Pero yung babad, ang gagawin niyan sa'yo, pag dumating yung panahon na pipigain ka na ng kung ano mang problema sa buhay, lalabas sa'yo kung ano yung itinuro sa'yo ni Holy Spirit. Maganda pa doon, nung current moment na papanik na ako, stress na ako. Yung gasoline attendant, may gasoline attendant na babae, lapit sa amin, Ma'am, tulungan kita, ganyan. After namin, sabi niya, Ma'am, napaka-blessed niyo po sa mga anak niyo. Sabi niya, Ma'am, ang ginamit niyang term, swerte, napaka-swerte niyo po sa mga anak niyo.
Sabi niya, ikaw nagpapanik ka dyan, tapos yung mga anak mo, ayan, no, tinan mo, tinutulungan ka. Sila lahat chill na chill lang. Diba? Ako pala yung hindi Christian. No? Tapos, wala, umuwi na kami. No, sabi ko, ma'am, thank you. Ito pa nakakatuwa. Bumalik kami early this week, nagpagasolina kami. Kasama ko si King. Sabi ko, uy ate. Tapos sabi sa akin nung gas attendant, oh ma'am, ikaw pala yan. O kasama mo na yung asawa mo, ma'am. Sabi sa akin. Sabi sa akin, ma'am, kasama mo na yung asawa mo? Oy, wag ka. Sabi nung gasoline attendant, pump attendant. Sabi niya, ay sir, di ba inulit niya dad? Sabi niya, ay sir, alam niyo, napaka-blessed. Swerte niyo po sa mga anak niyo. Ganito yung nangyari. You know, that's the beauty of babad. Pag bumababad ka, alam mo, hindi mo na kailangang ipangalandakan na napakabuti mong Kristiyano. Hindi mo na kailangang ipangalandakan na may integrity akong Kristiyano. Why people will talk about you. People will recognize you. People will see kung anong klase yung pinagbababaran mo. Why? Kasi they see it in your speech, they see it in your actions, they see it in everything that you do. Today is a Sunday service. Again, ano na naman to? Sausaw. No, wow, ganda, babad, no? Babad tayo. Sausaw na naman to. Pero mamaya, paglabas mo dyan, may pipiga sa'yo, hindi mo ako pinagbuksan ng pinto. Pagbaba mo, nadulas kang onte. Hindi nyo minap ng tama, Ate Marge, hindi nyo pinunasan ng tuyo. Pag uwi mo, may asawa kang pipiga sa'yo, may boss kang pipiga sa'yo. Pag check mo, parang sakit ng tagiliran ko. Pag pa-check up mo, may kung ano kang bato. Everything, no, pipigain tayo. Wala tayong taka sa pagpiga. Ang tanong, ano ang lalabas sa'yo pag piniga ka? No, wag nyo nang sagutin. No, I want you to think, ano bang mangyayari? Anong lalabas sa akin pag piniga ako? No, whatever your answer is, kung ano man yung lalabas sa'yo, I want you to realize, kaya yan ang lumabas sa'yo kasi yan ang pinagbabaran mo. No, sa totoo lang po, anyone can worship. Anyone can cry. Ang dali namang umiyak kahit di ka artista eh. Ang daling magtaas ng kamay, ang daling sumigaw, ang daling mag-promise kay Lord. Pero kung hanggang ngayon, umiiyak, no, nag-worship, nagkinikilabutan ka pa rin, pero walang nangyayari sa'yo, walang change na nangyayari sa'yo, maybe, baka pwede today huminto ka na sa pagsawsaw. Stop chasing spiritual highs, kinilabutan ako, sarap mag-worship, ganda. Baka pwede naman ngayon, bumabad tayo. If you want God na umapaw sa buhay mo, sa finances mo, sa relationships mo, sa career mo, baka pwede bumabad ka. Huwag mo lang sausawan si Lord. You know, kasi alam mo yung mancha, pag kinukuskus mo yan, kahit anong kuskus mo, hindi matatanggal yan. Hindi kayang tanggalin ng kahit anong human effort, yung mancha natin sa buhay. Ano lang makakatanggal? Babaran mo si Holy Spirit. You know, this morning po, hindi po tayo iiyak. No, walang iyakan. Hindi ako iiyak. Tanggalin nyo nga itong tisyong to. Di ba walang iiyak? Hindi tayo iiyak. Hindi tayo mag-chase na, gusto ko ma-feel yung ano yung parang kinikilabutan ko mula ulo hanggang paa. Wala, hindi tayo mag-chase ng ganon. But this morning, bababad tayo. Hindi tayo mangangako kay Lord na, Lord, I'll try harder. Pero today, magdedesisyon tayo na, Lord, bababad na ako. No, as I end po, no, who here believes that Jesus really changed your life? Taas nga po natin ang kamay, binago ni Jesus ang buhay ko. Amen? Ako din. No, lahat yan po sagot natin. When someone asks us, ano ang nagpabago sa'yo? Si Jesus. Nung na-realize ko that Jesus loves me, it was the cross that changed me. It was Jesus' resurrection that changed me. Kung wala si Jesus, wala po tayong kapatawaran, wala tayong new life. Pero try to think of this. Kung binago tayo ni Jesus noon, nung time na tinanggap natin siya, how come, nung nagtanong ako kanina na meron pa ba tayong mga mancha sa buhay natin, bakit ang sagot natin, amen, meron? Nung nagtanong ako kanina na, yung mga members, yung mga leaders, bakit lahat tayo unanimous ang sagot? Oo, meron pa rin.
May galit, may tampo pa rin, may inis pa rin, may worries pa rin, may anxiety pa rin ako sa buhay. Hindi ko po sinasabing hindi kompleto ang ginawa ni Jesus. Kompleto po ang ginawa ni Jesus. Finished work po ang ginawa ni Jesus. Kaya lang ang problema, marami po sa atin, tinanggap lang natin si Jesus. Pero hindi nating pinili magbabad dun sa iniwan niya nung umakyat siya sa langit. Hindi natin pinili magbabad kay Holy Spirit. I want you to understand this. After Jesus saved us, hindi niya tayo iniwan mag-isa. He gave us someone. Iniwan niya si Holy Spirit. At hindi lang niya iniwan si Holy Spirit para bisitahin tayo. Para pa-feel sa'yo yung power. Para paakyatin ka sa altar. Hindi para kilabutan ka lang sa worship. Iniwan ni Jesus si Holy Spirit para ano? Para manahan sa'yo. Para punuin ka, para baguhin ka, para pagbabaran mo. Kailan? Hindi tuwing Sunday. Para pagbabaran mo araw-araw. You know, and it is the Holy Spirit that will really transform you sa gustong maging ikaw ni Jesus. Yes, Jesus saved us, but Jesus gave us the Holy Spirit para pagbabaran, para tayo ay mabago. You know, church, sabi ko kanina, let's not chase for spiritual high. Sarap sa feeling. Diba, naiyak tayo, uwi tayo, grabe ang powerful. Diba, that always comes out of our mouth. Pag ang ganda, may kilabot, may iyak, may pagluhod, oh, grabe ang powerful. Pero did you know that power really comes from pagbababad? The real power is really tested kapag lumabas at piniga ka na. So wag tayong magsettle sa pagsawsaw. Kailangang bumabad tayo. You know, this morning, church, I'd like to invite all of you to stand up. Walang sisigaw, hindi ako sisigaw na, oh, ganito dapat tayo. Babad, wala. But I just want you to just stand there. Close your eyes. And then I want you to feel, you know, when you accepted Jesus, you know, there's this thing that happened, an indwelling, may nanahan sa'yo sa pagkatao ni Holy Spirit. Nandyan na siya sa'yo eh. What we need is infilling. What we need is pagbababad. Lagi na lang tayong sumasawsaw. But this morning, bababad tayo. I just want you to just, close your eyes, relax. Just tell the Holy Spirit, I welcome you in my life. Holy Spirit, magbababad ako. Holy Spirit, take over my life. Holy Spirit, take over my words, my mind, my action. Holy Spirit, stay with me. Holy Spirit, rain down, oh Comforter and friend, how we need your touch again. Holy Spirit, rain down, rain down. Let your power fall, let your voice be heard. Come and change my heart as I stand in your word. Holy Holy Spirit, Now, if you can raise your hands and as you sing this song, try to think na ikaw ay lumulublob ngayong umaga. Lord, hindi ko kailangan umiyak para maranasan ka. Hindi ko kailangan ng kilabot.
Kailangan ko magbabad. To feel the Holy Spirit surrounding you. Pinagbababa. Holy Spirit, rain down, rain down. Let your power fall, let your voice be heard. Come and change our hearts as we stand on your word. Holy Spirit, rain down. No eye has seen, no ear has heard, no mind can know what God has in store. So open up heavens, open it wide over your church and over our lives. No eye has seen. You know, as our worship team is singing, no eye has seen, no ear has heard, and no man can know what God has in store for your life. You know, that's what the Holy Spirit can do to you. That is what God can do to you. Kapag nagbabad ka, He will surprise you of things that you have not seen. The Holy Spirit, God, Jesus will surprise you of things that you have not heard in this life. Ang dami nating gustong mangyari sa buhay. Pero hindi mo nakikita, hindi mo nararanasan, hindi nangyayari sa buhay mo. Why? Kasi hindi ka babad sa Holy Spirit. If you want to experience those things, you have to decide today. The Lord, ayoko nang sumausaw lang. Lord, hindi na ako sasawsaw lang. Lord, hindi ko hahanapin yung kilabot. Hindi ko hahanapin yung iyak lang. But Father, starting today, I will chase your presence. Starting today, pipiliin kong magbabad sa'yo. And Lord, let me experience that thing, Lord, that you are saying that no eye has seen, no ear has heard, no mind can know what God has in store for my life. And so today, umuulan sa labas. Ilang linggo na umuulan today. You raise your hands. We're gonna pray for the Holy Spirit to rain down on each and every one of us. Paparanas yung no eye has seen, no ear has heard, no mind can know kung ano ang pinipare ng Panginoon. Pero ano kailangan mong gawin? Hindi ka dapat sumausaw. Kailangan mong magbabad and let the Holy Spirit rain down this morning. Lord, submerge everyone. Ibabad lahat, Panginoon. Right now, if you know that the Holy Spirit rained down in you, kung naranasan mo na bumabad ka ngayong umaga, this time, we're gonna sing the bridge. No eye has seen, no ear has heard, no mind can know what God has in store.
I want you to sing that with all your heart. If you can shout aloud, or declare it in your life, Lord, hindi na ako maghahabol ng spiritual high. Lord, bababad ako. And I know, Lord God, I will experience things na hindi ko ini-expect. I will experience things that's impossible in my situation right now. No ear has heard, no mind can know what God has in store. So open up heaven, open it wide over your church. Now we're gonna sing it louder. No eye has seen. No eye has seen, no ear has heard, no mind can know what God has in store. So open up heaven, open it wide over your church and over our lives, Holy Thank you, Holy Spirit. Thank you for raining down in our lives. Lord, we're just so excited, Panginoon, na magpabad. Lord, hindi kami excited. Nasasawsaw lang kami every Sunday, but Lord, we're more excited. Lord, dun sa Monday, nabababad kami. Lord, and then sa Tuesday, nabababad kami uli. And then sa Wednesday, nabababad kami uli. Pero mas excited kami, Lord, dun sa Thursday, nabababad uli. Friday, nabababad kami. Saturday, nabababad. And then Sunday, magsasama-sama kaming muli. Lord, na tumatagas ang bawat life giver member. Lord, na para kaming nilabas galing sa plangganang punong-puno ng banal na Espiritu. Na lahat kami tumatagas. Makakakita kami, Panginoon, ng members in this church. May new friend na papasok na malungkot. Pero dahil babad kami, Lord, yung tumatagas sa amin, Father. Lord, it encourages those people. Lord, sa pamilya namin may nahihirapan. Pero dahil babad kami, Lord, yung tumatagas sa amin, it brings them life. Lord, tunay kaming magiging life giver. Dahil ang life giver hindi kontento sa sausaw. Ang tunay na life giver, nagbababad. And so, Holy Spirit, we just want to thank you for raining down on us. And we're excited for babad. We're excited sa araw-araw na bababad kami sa iyo. Jesus, we just thank you for bringing and giving us the Holy Spirit to be with us. Panginoon, I just pray for the whole Life Giver family. Lord, I pray that you level us up. Lord, hindi na kami yung dati na gusto lang namin yung iyak, gusto lang namin yung kilabot, gusto lang namin yung akala namin noon na very powerful. But Father, today, you are changing our mindsets. You are leveling us up, Panginoon. Lord, na hindi kami makukontentong sumasaw-saw lang. Pero today, Father, we will decide na kami ay bababad. Bababad sa salita mo, bababad sa presensya mo, bababad sa panalangin, bababad sa fellowship, bababad sa pag-i-encourage, Lord, bababad sa iyo all the days of our lives. And so we thank you, Father. We seal everything in your blood, Jesus. Lord, na lahat kami ay bababad and we will enjoy ang pagbabad every day of our lives. We thank you, Father, in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Sige po, tatayo po tayo lahat. Na lahat ng nag-swimming, no, kahit tag-ulan na. Sige, taas po natin ang ating kamay. May the Lord richly bless you and your children.
Amen. May He keep us, sama ko sarili ko, from falling and make us stand unblemished. Amen. May His grace work in us, face shine on us. May His abundance flow throughout our lifetime. Amen. With enjoyment, good health, soul prosper. May we have life to the fullest. Amen. Let's receive this from Jesus Christ, the life giver. And when fellowship ends, abundant life begins. Life Giver Church, babaran na. God bless you all.